Umaambon-ambon nga ngayon nang pumunta nga kami sa site at kanina ay sobrang lakas ng ulan kaya pinatila muna namin ng kaunti. Dahil manghihingi kami ng mangga tapos nga manguha ako ng bignay dito. Titignan ko ako mga hinug na at eto nga ang dami pang pulahan. Akala ko nga pagpunta namin dito mga 1 week ay mga hinug na tong mga bignay dito kaya lang hindi pa nga masyado. Naunahan pa nga kami ng mga langgam doon sa mga hinog at maraming ang bantay. Ayan, magandang araw. Nandito nga kami ngayon sa bayan at maaga pa nga lang nag-iianak kami sa site kaya lang ay biglang umulan kaya hindi nga natuloy. Sobrang lakas kasi ng ulan kaya pinatila nga muna namin ng kaunti hanggang sa tinanghali na nga kakahintay. At eto mga alas 10 siguro pumunta kami ng site. Tinignan namin lote doon kasi ang dami na talagang mga damo. Sobrang kapal na ng mga damo. Medyo matagal-tagal pa namin to mapag-iipunan para makapagpatayo ng bahay. Kaya eto ngayon, ayan, padalaw-dalaw na lang muna. Alam niyo yung bahay talaga namin sa Ligaya, isang bagyo na lang yun at konting hangin. Talaga namang magtutukla pa na ang mga bubong dahil nga mga dupok na yung kanyang mga buho. Hindi pala buho, kawayan pala yung ginamit namin doon para nga lagayan ng mga yero, yung patungan na may kusina namin kasi dati yung pinatayo namin yun is shortcut talaga kami sa budget. Kung ako yung tatanungin kung mag-aasawa kayo, ayaw kong nakikitara or nakikisuno sa magulang. Yung katabi mo lang sa isang compound, ayaw ko ng ganun kasi walang privacy. Nako, ang dami kong experience talaga. At saka lahat pinapakialaman, ganun. Kaya ayaw ko na may kasama o kasuno sa isang compound. Kaya nagpursige talaga kami na makapundar nito. Eh, itong pundar namin na ito na lote na to, hindi talaga namin to ine-expect kasi napag-ipunan lang namin to nung naghahabol kami ng lupa. Meron kasi ako hinahabol na lupa and yung expenses, yung sahod namin buwan-buwan, ayan, naipon dito sa paglakad-lakad namin ng lupa. So, inabot siguro ng 200,000 yung aming expenses para sa kahabol ng lupa. 200 to 300,000. Hindi ko lang sigurado kasi wala naman akong ibang resibo nung mga nagastos namin. Iba, pero alam nyo naman kapag private ang attorney talagang magastos, diba? Alam nyo yan. Alam nyo bang naibenta pa namin yung isang motor namin para lang makapabigay sa attorney dahil nga sobrang mahal. Kaya naman kami nag-private para nga manalo sa kaso. Kaya lang napagod na rin kami kasi yung ihahabol namin sa lupa, yung mga perang ginagastos namin, siguro pangpundar na lang namin. Ganun. Kaya tumigil na lang talaga ako. So, decision nila is bigyan na lang kami ng 0.8. Siyempre, okay na yun, 0.8. So, tinanggap ko na yun para wala ng gulo dahil napapagod na talaga ako at sobrang laki na rin ng expenses namin. Doon lang mapupunta. At dahil wala kang tumutulong sa akin, mag-isa lang akong nagagastos. Ayan, inipon ko lahat. Pinaglilista ko lahat ng expenses namin at ayun, ibinawas ko doon sa pinagbentahan ng lupa namin. I mean, nung nahabol kong lupa. At eto nga yung pinang-down namin dito sa aming lupa na ito. Kaya kami nakapundar ng lote dito sa site. And then, yung mga ibang expenses kasi hindi naman sapat yung pinagbentahan namin ng lupa. Kasi paghahati-hatian ba namin yung magkapatid, syempre ilalabas ko yung nagastos ko, no? And then yung tira. Sa kanila na, hindi na ako kumuha. Nilabas ko lang talaga yung mga gastos namin kasi sobrang mahal talaga ng gastos namin. Kaya napasuko na rin talaga ako dahil walang tumutulong sa akin sa mga gastusin. At yun nga, nung may nakuha ako, pininta rin namin para wala na akong problema sa buhay kasi sobrang sakit na ng ulo ko dyan sa mga habula-bula lupa na yan. Akala ko dati madali lang pero sobrang hirap, sobrang tagal and then magastos. Kung wala kang pera, abay goodbye. At dahil nga mahal ang lupa dito sa site, syempre yung mga sahod namin is pinapanghulog din namin dito, dinadagdag namin. Hindi kasi sapat yung napagbentahan namin ng lupa dahil nga mura lang ang lupa dun sa bukid. Unlike dito sa site sa bayan, mahal. Kung 300,000 nga ang benta namin ng lupa sa bukid, dito nga sa site ang bentahan nga ng lupa is milyon be. Oo, milyon talaga. Kaya buti na lang napakiusapan namin yung may-ari na kung pwede namin hulug-hulugan buwan-buwan. So, naghulug-hulugan kami hanggang sa natapos namin ng mahigit 1 taon. So, itong mister ko, imbis na makaaluan na kami sa buhay, nagdagdag pa ng another na 2 meters. Tapos na sana namin yung hulugan. Kaya lang yung mister ko gusto ng malaki-laki pa dito sa site. Kasi may balak daw siyang ipagawa. Ganun. So, ayan, nakala ko mababawasan na yung sakit ng ulo ko pero nadagdagan ulit. So, nag-extend na naman kami ng 3 months na hulugan be. Buti kung maliit lang, abay buong sahod namin is doon mapupunta Yung iba akala nila yung pinambili ko ng lupa dito sa site is yung mga sweldo ko dito sa pagbablog. Pero hindi. Sweldo naming mag-asawa ang pinapanghulog na namin dito nung maubos nga yung aming pinagbentahan ng lupa. Alam niyo, ang sarap sa feeling kapag meron kang napupundar ng mga lote. Tapos yung pinambibili nyo ay sarili nyong pera. Diba? Ang sarap sa pakiramdam. So, sana nga lang is mamonetize na ako dito sa aking page para naman magkaroon na ng sweldo, aba. So, ayan, sa kakakwento ko, ayan, ang dami ko nang nakuha ditong bignay at saka mangga. Ayan, kita nyo naman, malapit ko nang mapuno yung isang fishnet. Pagbalik ko nga dito, ayan, nakita ko nga yung mister ko na nagbabawas ng mga puno dito na malalaki. Para nga malinis tingnan. Ito nga yung pina-extend namin dito banda. Kaya ayan, tambakin na naman.